ganun kasing term to, di ba? Pero ano yung parang makukuha mo out of love, di ba? Ano yung, medyo mamaya-explain ko na lang. But then parang sinasabi nga dito is, ano yung ano, parang, ano yung makukuha mo, or ano yung magiging benepisyo, di ba, pag nagmahal ka. So, intindihan natin maigi. So, ang verse na makukuha natin dyan is yung 1 John 3:11-24. Next, would you like, gusto mo daw, would you like to have sweet assurance that you're heaven-born and heaven-bound? Gusto mo ba yung ano, maramdaman na para kang ano, pag every time na nagpa-pray ka, para kang ano, para ka nasa langit, 'di ba? Na para mong isang prayer mo lang bilang may kasagutan na agad. Ganun ba, gusto mo ba maramdaman yung ganung parang sobrang in term ng mga makamundo, 'di ba? Ang close niyan kay Lord, 'di ba? Close uy, mag-pray ka naman, tumigil na yung ulan, 'di ba? Close kayo ni Lord. Naalala ko ganun yung mga term ng mga ano kaklase ko dati na parang, "Tin, ano, mag-pray ka, kumikidlat tayo makauwi." Ano sabi, 'di ba close kayo ni Lord, mag-pray ka ganyan. So parang ano, gusto mo ba yung parang ganung relasyon sa Panginoon na sobrang close niyo, parang yung kasagutan, parang ano, ang tawag doon, yung heaven on earth, yung pakiramdam na meron ka sa mundong to. So next, would you like to have a great boldness in your faith and be able to pray with such confidence that you know that your prayers will be answered? Gusto mo ba ng ganong pamumuhay na parang, yung term nila, di ba, parang magic, kumbaga, na parang bilang nagkakaroon ng sagot sa mga prayers. So, would you like next to have a sweet communion with the Lord? Gusto mo rin ba na parang ano, yung relasyon niya ni Lord, hindi parang walang wall, walang harang, walang hadlang, na parang, Lord, parang di tayo close, or parang di tayo okay. Gusto mo ba yung ganung pakiramdam na at peace ka sa Panginoon, tapos talagang may, parang, alam mo yun, parang alam mong mahal ka niya, alam mong mahal mo siya, yung ganung relasyon na talagang wala kayong masikreto sa isa't isa. So next, would you like for the Lord Jesus to be more to you than just someone you read about or hear about but for Him to be a bright, loving, and gracious reality? Gusto mo ba yung parang ano, yung talagang may feel mo yung presence niya at any moment, at any hour, kahit nasaan ka, ramdam na ramdam mo yung presensya niya. So there is a key to having assurance, confidence, and communion with the Lord day by day. May sekreto nga daw para maging ganun tayo, di ba? Para maramdaman natin talaga yung presensya ng Panginoon, hindi natin ma-feel na parang malayo tayo sa Kanya. And next, that key, ang sekreto daw, ang susi, di ba, ay ang pagmamahal. So nakakagulat, di ba? Parang, bakit pagmamahal, di ba? So, una nating isipin, di ba, syempre, dapat humingi ka ng tawad sa Panginoon, di ba? Humingi ka ng, parang sa lahat ng mga pagkakamali mo, di ba? So, it's, parang another thing. But then, magagawa mo lang din yung mag-ask ng forgiveness sa Panginoon pag na-realize mo na nasaktan mo siya at nagkamali ka talaga, di ba? At nakita mong nasaktan siya, nasaktan ka rin. Dahil mahal mo siya, nasaktan ka. Pag nasaktan mo siya, kaya ka humingi ng tawad. So it comes from the word pa rin na love, di ba? Na ginagawa mo lahat out of love. So, kaya ka humingi ng tawad sa Panginoon, di ba? Dahil mahal mo siya. So, the Word of God teaches us about the legacy of love. Punong-puno ng mensahe yung Word of God about sa paano nga maintindihan natin yung parang pinagmulan ng pag-ibig, at ano ba yung tunay na pag-ibig. Even ano ba yung parang ano yung makukuha natin pag nagkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa mga puso natin. So, next, we cannot be selfish and love, and that would be a contradiction. Hindi mo pwedeng sabihin na umiibig ka pero punong-puno, parang yung sarili mo, yung iniisip mo lagi, punong-puno ka ng parang laging me first, di ba? Parang, hindi mo pwedeng sabihin na, medyo malalim kasi ito. Pero, but then, hindi mo pwedeng sabihin na parang, masabing nagmamahal ka ng ibang tao, pero yung gusto mo lang yung gusto mong mangyari. Kuha. So, nagko-contradict yan. Yung kung may selfishness yung puso mo, pag laging nauuna yung sarili, kaysa yung pagmamahal sa ibang tao, kino-contradict na agad yun. Hindi na agad nag-manifest sa atin yung tunay na pag-ibig. So, sinabi ko again kanina, yung pinagkawaan natin next, ito yung verse na mula dito sa 1 John 3:11-24, iikot or kumbaga nakapaloob yung buong mensahe ng pag-aaralan natin sa oras na to. So, mapapansin nyo, habang tumatagal, galit na po ba kayo? Wala pa nga eh. So, parang, yun. Ano sabi ko?
So, mapapansin niya sa buong to, ito yung nilalaman. So, babasahin, parang kagaya kanina, diba, binasa natin, ito kanina yung buong verse na to, but then, kumbaga, ang tawag nun, hihimay-himayin natin para mas maintindihan natin maigi. So, sinabi sa intro nitong, yan nga, ito, may tinatawag na, there are 4 levels of life. Merong 4 na level ng buhay, may pinaka-lowest to highest, okay? So may tinatawag, yung una na mababanggit ko ay ayun yung lowest tapos hanggang sa pinaka-highest, okay? Na pwede mong magawa, ito yung pwede mong magawa sa buhay, di ba? Kung ito lang yung magiging routine mo, ito yung i-abide mo, ito yung i-apply mo sa buhay, ito yung mangyayari din sa buhay mo, okay? So next, first is murder. Okay. So, wag sinabing katakot. Murder, di ba? Ito yung pinaka-lowest na pwede mong magawa sa buhay mo. Yung pumatay ka ng tao. Whether sa isip, ang pagpatay ay hindi lang po sa action talaga, literal na may sinaksak ka ng kutsilyo, di ba? Ito ay pwede rin sa pag-iisip, sa pananalita, di ba? The way ka mag-speak na parang gusto mo na maglaho yung isang tao sa pananalita mo. Okay, so next, this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. We must not be like Cain, di ba? Ito yung binasa natin kanina, who belonged to the evil one and killed his brother. And why did he kill him? Because Cain had been doing what was evil and his brother had been doing what was righteous. Ayun yung reason, di ba? Pinatay ni Cain si Abel because of doing good. Dahil sa paggawa ni Abel ng kabutihan, pinatay ni Cain. Ito si Abel, okay? So, ayun yung summary ng story. So, ito nga yung summary ulit. Next, Adam had 2 sons. May 2 anak si Adam and Eve, di ba? Ang pangalan ay si Cain and Abel. And one was a martyr and a missionary, di ba? Yung isa ay martyr, di ba? At yung isa ay missionary. Next. So, next, Cain slew Abel. Parang, ayun. Cain slew Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Tapos, the first murder was over religion. Ang una daw na reason bakit, yung reason bakit nagkaroon ng first murder is because of religion. Gusto kasi ng isa na manalo yung religion niya. Okay? Parang gusto niyang, ito yung paniniwala niya, ito yung gusto niyang manalo, ito yung gusto niyang kampihan, ito yung gusto niyang mag-overpower sa situation. So, pinatay niya yung nagko-contradict sa ginagawa niya. Okay? So, Cain hated Abel's religion. Yung righteousness ay kinamumuhian ni Cain, kaya niya pinatay itong si Abel. Okay? So, Abel was a martyr for the faith. Si Abel daw ay martyr sa pananampalataya, di ba? And next, false religion is almost always murderous, di ba? It comes from the devil. Pag sinabing murderous, yung false religion, ito yung mga tao na may ganun, honestly, parang bigla isipin, di ba? Pero nangyayari siya sa loob ng simbahan. Na may mga tao dito na may apply sila na akala nila salita ng Diyos ito. Ito yung paninindigan nila. But then it's false, di ba? Every time na parang may gusto tayo i-kick out sa loob ng simbahan, every time na may gusto tayong mawala sa simbahan dahil tingin natin ito yung pugad, ito yung pinagmumulan ng gulo, pinagmumulan ng problema. Every time we do that, nagkakaroon tayo ng false religion, di ba? Dahil ang false religion, ito yung pumapatay, di ba? Ito yung gusto mawala, ito yung gustong ubusin yung mga tao sa loob ng simbahan. And ayun nga, yung tinatawag na always murderous, di ba? Laging gusto, kumbaga, hindi maging parang, alam mo yun, yung sariling will, na sobrang gusto ng isang tao mangyari yung will niya. Handa siyang mawala yung ibang tao. Ganun yung parang ganun yung katindi, yung, katindi yung will niya sa sarili niya na parang gusto niya mangyari ito. So, ayun nga, sabi, it comes from the devil. Nakakatakot, di ba? Na maging ganito. Na yung ganong ginagawa ay parang galing sa demonyo. Yung ganong hobby, di ba? Or yung pagiging false religion. Medyo malalim explain natin. Habang nagpa-flow tayo sa mensahe, maintindihan natin ito maigi. So next, John 8:44. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Or in other words, Satan is a murderer. So every time na parang may gusto tayo paglaban, pero alam nating mali, tapos gusto nating matalo yung kumakalaban sa atin, di ba? It is called
murder, di ba? Gusto natin mamatay, yung, or literally, di ba? Mamatay din yung taong kinagagalitan natin or kinaayawan natin or yung taong kinaiinggitan natin. So next, the thief's purpose is to steal and kill and destroy, di ba? Satan is the one who manipulates and entices people to snuff out the lives of others. Pag sinabi ng snuff out is to kick out, di ba? Parang yung kaaway daw yung number one na nagmamanipulate, di ba? Nagko-control, di ba? Para parang gumagawa siya ng mga situation na alanganan para i-manipulate yung situation at mapalayas yung mga kapatiran natin na parang gusto natin pag-initan, di ba? So it's to snuff out the lives of others. Ayun nga yung term. Parang, ano tawag dito? Yung, kumbaga parang, ayun yung number one na gusto ng kaaway, di ba, is sirain yung binibuild ng nakaharian ng Diyos. So sabi, next is hatred. Ang pangalawa ay, tama sa Tagalog dito ang hatred. But then, alam niyo na, pagkamuhi daw, okay. So pagkamuhi ang ibig sabihin ng hatred. First is murder. Pangalawa, ito yung second to the lowest, is hatred, ganyan. So ano daw ang hatred? So don't be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. Ito yung binasa natin kanina. If we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead. Diba? Yung una, murder. Tapos ito na ang pangalawa, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life with them, diba? Ano daw ulit, parang yung sino man na mumuhi sa kapatiran niya sa Panginoon ay murderer, diba? Yung every time na parang ayaw mo na makita itong taong to, diba? Every time na parang pag sa tabi nakikita mo to, parang feeling mo parang dapat huling araw niya na dito parang ganun. So ayun ang pag ganun ka magsalita, 'di ba? You're murderer at heart, 'di ba? And you know that murderers, yung mga murderer daw ay walang eternal life, 'di ba? Kundi meron lang silang eternal death, 'di ba? So the apostle stated that someone who has hate in their heart is a murderer. So tayo ba mag-reflect tayo sa mga every time na, for example, ako parang pag kami may galit din ako sa isang tao, hindi ko kayang patagalin. Parang hanggat maaari, gusto ko na ma-deal ng in a way, pero parang kumbawa yung kausap ko naman is not ready for that. Parang syempre i-respect ko yung ganun. Kasi magkakos lang ng matinding flames, or matinding gulo if pipilitan yung situation. But then parang hanggat maaari, parang pag December, gusto ko magbigay ng mga parang sorry letter sa mga taong nakasakitan. But then, ayun, medyo kasi kinakabahan na, mahaba. Ayaw magsalita masyado. So, Matthew 5:21-22. You have heard that our ancestors were told, you must not murder. Huwag daw tayo pumatay. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. So, ayun yung parang pinapakita nga dito yung parang magiging epekto ng mga taong ito hindi nagpapataw, 'di ba? Pag daw sinabi mong ang bobo naman ito, 'di ba? Ang stupid, 'di ba? Or parang tingin mo hindi ito makasabay sa level mo, 'di ba? Parang tingin mo ang baba mo na agad ng tingin sa kanya. But then pag every time nagki-curse din tayo ng someone, 'di ba? Minsan hindi natin alam, 'di ba? Na parang nagka-curse na pala tayo ng mga tao, 'di ba? Every time na may kinamumuhian tayo sa loob ng simbahan. So next, indifference, ito yung next na level na pwede mo magawa rin sa buhay mo, 'di ba? So 1 John 3:17, wag sinabing indifference, ito yung walang pake, 'di ba? So if someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Kung parang sabi ko syempre, parang madalas ko sabihin kay Iyon na parang na-excite na ako pag natapos na yung mga kailangan sa bahay kasi syempre pag newlywed, 'di ba po? Parang nagpupundar ka ng mga kailangan sa bahay, mga pinaka-needs, ganun. Sabi ko, hindi po ako sanay na masyadong bibili ng mga ganun. Parang gusto ko po mag-give din, ganun. So, parang sabi ko parang kailangan matapos na to yung mga kailangan sa bahay para makapag-minister na tayo maayos. Tapos kung may sobra, makapagbigay na tayo sa iba. Parang gusto naman yung ganung So, parang pero sabi nga
nga din dito, parang pag daw tayo ay, pag may sobrang pera o may enough tayo na kakayanan, may ability tayo, di ba, na matumulong sa ibang tao pero hindi natin ginagawa, di ba? Paano mapapakita yung pagmamahal ng Diyos sa taong yon? So, may tinatawag nga daw, di ba, na mind your own business, di ba? Na, or problema mo, problema ko. Hindi ko na kaya i-bear yan, may sarili akong dinadala. Okay, so ipag-pray mo na, parang ganon. May tinatawag na ganon, na parang hindi kita kayang tulungan sa bagay na yan. So though they are not murderers and don't hate others, there are many people who just want to go their own way and do their thing and let others do their thing. Di ba? Parang nakakalungkot na ayun yung reality na parang nasa panahon na tayo na parang hindi na uso magtulungan. Dahil nga parang tingin ng iba, diba, kung may dinadala ka, dalhin mo lang kasi ikaw yan eh, diba? Pero huwag mo na ako idamay, diba? Parang ganon. So parang hindi na uso sa atin ngayon yung bear one another's burden, diba? So next, they are indifferent. Yung mga taong indifferent daw, yung walang pake sa nararamdaman ng ibang tao. Indifference is not of God. And sabi ko, sorry, nag-struggle din akong mag-speak about dito kasi parang wala rin akong parang personally nahirapan, nag-struggle din ako when it comes sa pag-ibig, di ba? But then parang or hindi ko alam kung, sabi ko nga, yung term is parang hindi ko alam kung pag nagkaka-conflict ba ako sa ibang tao, parang binahal ba talaga ako or ako lang yung nagmahal sa mga taong to. Parang may mga ganun. But then, parang sabi ko itong recent, parang ang dahil kasing bago. Parang itong mga nakaraan, wala rin akong marinig na good news tungkol sa pag-ibig. Talagang panay away, gulo, parang kahit saan, parang nagugulat ako na parang nakakalungkot dahil February pa naman din, love month, but then we tend to attack one another, di ba? Instead, love one another. But then sabi ko nga, ayoko nga mag-speak. Kaso, syempre, sunod tayo kay Lord. Tapos, yan. So, they are indifferent. Indifference is not of God. Yung indifference, yung walang pake. Walang nararamdaman. Yung parang, at least ako, okay na ako. Di ba? Parang hindi mo na iniisip yung ibang taong makalaya or hindi mo na iniisip yung ibang tao na maging okay din yung buhay nila, di ba? So, ayun yung indifference. But then, minsan natatanta yung pakilamera. Every time na parang nagkaka-concern tayo sa ibang tao. But then, indifference is not of God. Parable of the Good Samaritan, ito nga, hirap mag-speak. Ganun. So, Parable of the Good Samaritan, di ba may pangyayari nga sa Bible na pinakita ni Jesus dito na may mga tao talagang dito indifferent, di ba? Or walang pake sa situation ng kapatiran nila sa Panginoon. So, for example, ito ngayon sa Parable of Good Samaritan, di ba? Next, the Lord Jesus gave the parable of the Good Samaritan about those who passed by a man who had been beaten and left for dead. Di ba? May dalawang dumaan. Tapos yung last, tinawag siyang Good Samaritan kasi siya yung tumulong dun sa hurting, di ba, na lalaki. So, yung dalawa, nag-pass by lang, but then may isang Good Samaritan na tumulong. So, ito, sabi nga, this world is, pabasa nga po. Wow, di ba? Parang tongue twister. Bitter upper, passer upper, picker upper. So, kaya niya pa. So, dapat... Sige nga, bitter upper, passer upper, picker upper. So, this world is full of the bitter uppers. Punong-puno daw yung mundong to ng mahilig mang beat. Mahilig mang bully, diba? Mahilig manakit lang, ganon. Mahilig mag-cause ng pain sa isang tao. But then, meron din namang, yung mundong to, punong-puno rin daw ng mga passers upper, diba? Passer upper, diba? Na kung saan dadaanan ka lang, titignan ka lang na nasaktan, diba? At wala silang pakialam. Diba? Sobrang tigas ng puso nila, or may kalyo yung puso nila, to the point na kaya ka lang nila tignan na nagdudusa, or nag-face ng consequence. So, parang may ganun daw, yung mundo punong-puno ng bitter up, diba? Itong binugbog nga itong lalaki, diba? So, may nag-beat, tapos may nag-pass, diba? But then, si Lord daw ay, he is a picker upper, diba? Siya yung tumutulong sa mga tao na hindi na kayang lumaban pa. So, I pray na piliin natin maging tulad ni Lord, diba? From this day on, na maging picker-upper tayo, diba? Na kung hindi lang natin nahayaan, na parang don't let another wounded soldier die, diba? Parang huwag natin hayaan may mamatay pa na mga kapatiran natin, diba? Natitigil sa Panginoon out of hurt sa mga nararamdaman natin. So, next is love. Okay?
pag sinabing love, ito yung pinaka-next. Love is the level of the child of God. So yung tatlo is level lang yun ng mga makamundo, di ba? Dapat ayun yung level ng mga taong wala sa Diyos. Pero bilang anak ng Diyos, dapat ito yung nagmamanifest natin, yung highest level ng pwede mong magawa sa buhay mo. Ito nga yung, this is the level of the child of God, those who are saved. Bilang lingkod, bilang tunay na ligtas, dapat ito yung nagmamanifest sa atin. Na nakakalungkot nga, sabi ko, recent parang nag-win tayo ng souls for the kingdom of God, evangelism tayo sa 3 school, di ba, ng Muntinlupa. But then parang sad to say, we tend na mag-share sa word of mag-share ng word of God sa ibang tao. But then pag nandito na, 'di ba? As time goes by, parang hinayaan natin sila mawala or hinahayaan lang natin na parang mag-a-add tayo number just to eliminate yung mga matatagal. So, parang sad to say that's the reality na kailangan mabago. Hindi lang dito, honestly. So, in every church, kailangan ma-deal yun kasi yung bawat isa sa atin ay may testimony na tawag dito, yung tao na in-offend natin, 'di ba? Sinaktan natin or in-eliminate natin dito. But pwede siya pag hindi na siya naging Kristiyano. Pag tumalikod siya kay Lord dahil sa atin, marami siyang may encounter na tao na pwedeng matisod din, tisurin niya at sabihin niya na hindi totoo ang Diyos, 'di ba? Maging atheist siya nang dahil sa atin, 'di ba? Dahil sa treatment na ginawa natin. So don't let it be na dahil sa atin, 'di ba? May isang tao na mag-cause na maging negative pa yung Christianity sa mundo. So next, love is the greatest virtue. Yung, mali pala, sobra. Love is of great immeasurable value, di ba? Si Lord, di ba? He laid His life, di ba, for us. Parang, too deep, di ba? And yung lalim na to, parang lang tayong nasa, putek pa lang yung lalim ng pagmamahal natin. Alam niyo yun, yung parang nabuo lang sa ulan, ganun kababaw. Pero yung pag-ibig ng Panginoon is ocean. So minsan, ang daming times na napakababaw ng pag-ibig natin. Minsan nabuo lang out of sa ulan dahil may butas, di ba? Tapos nawawala din pag nagalit or may nangyari. But then yung love ng Panginoon is so immeasurable, sobrang lalim, sobrang na hindi natin kaya. Ni isang patak parang minsan hindi natin makuha yung pag-ibig na meron ng Panginoon or hindi natin magawa. So next, love is the greatest virtue kung saan ito yung magandang katangian ng isang tao or characteristic ng isang tao, 'di ba? Kung gusto mo mamuhay ng masaya at mapayapa, mamuhay ka ng may pagmamahal. So next, sabi nga 1 Corinthians 13:1-2, if I could speak all the languages of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy and if I understood all of God's secret plans and possess all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Di ba parang may times din na may kumanta dito para directly. May kumakanta, pero alam kong sisiraan niya yung kapatiran niya sa Panginoon. Parang nalungkot ako, parang how can we, parang just recently, parang nag-ask din ako ng forgiveness sa mga feel kong hindi ako ka-okay. Just to make sure na pag tumayo ako dito is I have no offense, di ba, sa mga tao. But then parang may mga tao sa atin, minsan na parang kaya natin tumayo nang may hatred tayo sa puso natin. Or may mga tao tayong gustong pabagsakin. So para tayong every time na we stood, di ba, in front of this pulpit, di ba, parang tas may galit tayo sa puso natin, yung makikinig sa atin, nakagalit natin, or sinaktan natin, hindi nila tatanggapin yung mensahe mo. And I've been there, di ba, na may nag-speak din dito na parang sinaktan yung kalooban ko, but then, parang habang sasalita, hindi ko makakomprehend, hindi ko matanggap. So, mas nakikinig pa ako sa mga message online, ganon, kasi parang dun ako, parang, feel ko hindi ako sinasaktan. Or parang natatanggap ko yun kasi hindi ako sinaktan na nag-speak. So parang may ganun bang parang gaano kahalaga talaga yung pag-ibig. Na pagmahal natin yung isang tao is okay tayo. Kasi every time na nangangaral tayo, di ba? Tapos hindi naman tayo okay sa isang tao, nagiging maingay lang tayo, di ba? Na para tayong, ano ba yung can? Parang, ano yun? Can sa Tagalog? Lata daw, ayun. Galing ko. So parang lata lang, 'di ba? Sobrang ingay, ayaw mong marinig, 'di ba? Lalo na pag 12 na ng madaling araw. So what good is it if we can move mountains but we can't get rid of malice, 'di ba? Yung pagiging
Malisyosa. Malisyosa. Di ba? Pagka hindi, kung di natin kaya alisin yung pagiging, English na lang tayo dyan. so, so parang para saan pa, di ba? Kung may faith tayo na matindi, di ba? Na, minsan kasi feeling, porque pinapakinggan tayo ng Panginoon, tingin natin parang banal na tayo. Tingin natin, banal na, pinapakinggan tayo lang pinapakinggan ng Diyos. But then hindi, di ba? Lahat tayo, binigyan tayo ng gift ni Lord, di ba? Lahat tayo anak niya. At hindi porque na sinasagot ka ng Panginoon agad, or may ganong, parang may faith ka na kagaya ng ganito, di ba? Nakapag-move ng mountain, na-accomplish mo yung mga greater things sa kingdom ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nun ay right with God ka na, di ba? So, love is the greatest commandment pa din. Na ibig sabihin, sabi dito, di ba, yung you must love the Lord your God with all your heart, mind, soul, di ba? And the second is this, love your neighbor as yourself. Or we can sum up the 10 commandments and the books of the prophets into 2 things, di ba? Love God with all of your heart, love your neighbor as yourself, or love God and love people. So ito lang, mag-sum up yung 10 commandments pag nagawa natin itong love God and love people, di ba? Kinakanta natin yan. Apply natin. So next, if love is the greatest commandment, then the greatest sin is not to love. Kung ang greatest commandment nga daw ay parang, di ba, ang magmahal, every time you do the other thing, di ba, yung nagko-contradict ka dito na magmahal, ay, ang tawag dito, contradict ka. Ikaw yung nagkakasala, okay? So, pag we hate everyone, di ba? Sabi nga, feeling ko nga ng mga time na naging introvert ako. Ayun yung mga time na ayaw ko rin talaga sa tao. So, hindi talaga, maganda na parang, maging hobby natin to, di ba? Na nakamuhian natin lahat ng tao or ayawan natin yung mga tao just because ayaw natin, di ba? Or feeling natin sasaktan lang nila tayo. So next, love is the greatest testimony. So, yun nga, kaya sabi ko kanina, yung pag-ibig, di ba? Parang marami din in the past na parang even up to now, nakakausap ko rin sa chat yung mga na ministeran ko dati na, ayun, nakilala daw nila talaga ako dahil sa out of love nga, di ba? So parang ang ganda na ayun yung maiwan natin sa mga tao na kasama natin na parang kaya ka pa rin nila i-contact dahil nakilala ka nila na kaya mo silang tanggapin despite na makasalanan sila. Parang magandang ganun, di ba? Na makilala tayo sa pag-ibig. And parang sabi ko nga, hindi pwedeng parang maging hard tayo. Kasi kung yung teacher nyo nga, kaya nyo i-bear yung pagiging hard, di ba? Dapat i-bear nyo rin pagiging hard ko. Hindi ganon, di ba? Kasi tayo nga ay iba, di ba? Hindi tayo porke sa secular ganito, dapat maging ganon na rin tayo. Na kung tingin natin kaya ng mga kabataan i-bear yung pagiging hard, di ba? Dapat ganon na rin tayo sa mga kabataan. But then, kilala tayo na si Jesus yung nag-shine sa atin. Si Jesus yung pinag-leader natin, di ba? Siya yung teacher natin. Dapat ayun yung mag-manifest sa atin. So, yung term is, yun, dapat maging iba tayo sa mundong to. Hindi porke ito yung nakikita natin, ay dapat okay lang dahil tingin natin kaya nila. Dapat mas makita nila yung pagmamahal sa atin kaysa sa mundo. So next, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kung nagmamahalan nga daw tayo, di ba? Ito ang patunay, di ba? Na tayo ay, tunay na lingkod ng Diyos. So, love is the greatest motivation. Next. Ito, yung sinabing greatest motivation. Ito yung, kung may tunay kang pag-ibig sa puso mo, ito yung magiging motivation mo para, anong tawag dito? Para magpatuloy pa or gawin yung, tawag dito? Mag-show pa ng pagmamahal sa ibang tao. So next, what motivates you, diba? Love or hate? Ano ba yung nag-flow sa puso mo? Yung murder ba? Yung, yung next? So yung, first murder, next, ako turo. Hatred, pangatlo. Indifference, tama ka? Hindi ko alam. So, pang-apat is love. So, ano nag-motivate sa atin? Yung hate ay nakapaloob yung 3 bagay, diba? But then tong love, ito yung naiiba. Ano yung nag-motivate sa atin from day to day para mabuhay? Di ba, gumising ka ba sa araw na to para manipa lang ng pusa? Diba? Gumising ka ba sa umagang to para sigawan yung mga anak natin, mga nanay? Diba? Gumising ka ba sa umagang to, di ba, para makipag-away, mag-post ng hatred sa social media? So, no, di ba? Ano yung nag-motivate sa buhay mo, di ba? Ano yung reason bakit ka nababuhay? It is to love or to hate. Diba? So, either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have
all die to our old life. Dapat iwanan na natin, di ba? Magpakontrol na tayo sa Panginoon na kung saan iiwanan natin yung hobby natin noon. Kung dati may mga, di ba mga mothers daw na grabe daw dati. Makikipag-away daw yun, nakipagsabunatan yata. Pero di ba, binago tayo ng Panginoon, di ba? Sobrang binago na to the point na kahit may umaaway sa kanila, tahimik lang sila. Diba? So, dapat namatay na nga tayo sa old self natin. So, the love of Jesus keeps us going. Dapat ito yung pagmamahal ni Lord, yung rason bakit hanggang ngayon umiibig pa rin tayo sa mga hindi kaibig-ibig, diba? Ito yung reason din dapat para gawin pa rin natin yung mga every time na parang empty na tayo sa pag-ibig sa ibang tao. Pag-pray natin na, Lord, i-fill mo na ako ulit kasi wala na talaga. Ubos na talaga yung pasensya ko, yung pagmamahal ko. So, yun nga, mag-ask tayo, di ba? At so, yung pag-ibig ni Lord, para malalaman natin mamaya, bakit may times na parang wala tayong mabigay na pag-ibig sa ibang tao. Dahil ayun yung mga times din na siguro, probably, disconnected tayo sa Panginoon. So, next, Jesus repeated the question, Simon, son, do you love me? Sabi, yes, Lord, Peter said, you know I love you, then take care of my sheep, Jesus said. Sabi ni Lord dito kay Peter, kung tunay mo akong mahal, alagaan mo yung mga sheep ko. Diba? So, sino ba yung mga sheep dito? Diba? Meron ba tayo? Baka sheep, goat. Scary. So, okay. So, love is the greatest investment we'll ever make. Sabi nga dito, kung mahal mo yung si Lord, dapat mahalin mo rin yung mga sheep. Okay? Sabi, what if naman wolves naman daw to? Grabe naman, di ba? Huwag naman tayo mag-judge. Okay, so love is the greatest investment we'll ever make yun. So, kung gusto natin, di ba marami tayong gustong i-invest sa mundong to, di ba? Marami tayong gusto, paano tayo kikita ng pera, paano tayo yayaman, di ba? Pero yung pag-ibig pa rin, di ba? At the end of the day, kahit ano pang ma-acquire mo, kung wala kang pag-ibig, di ba? Napakalungkot pa rin ang buhay. So, next, John gives us 3 benefits and blessings that we receive when we learn to love. Nasa kalahati na tayo ng verse dito. So, ito yung 3 benefits. Ito daw yung 3 beneficial or blessing na matatanggap natin every time na natututo tayo paano umibig. Hindi lang natuto, kundi in-apply din natin paano umibig. So, these are the 3 things, diba? Are the legacy of love. First is a good conscience. Second, a great confidence. And third, a gracious communion. So first, dun tayo sa good conscience. So nakita natin, tapos na tayo sa verse, di ba? So 1 John 3:19, yung intro kanina yun na verse na mga natalakay natin, ayun yun. So ito naman yung sa last part ng verse na pag-aaralan natin. So our actions will show that we belong to the truth. So we will be confident when we stand before God, even if we feel guilty. God is greater than our feelings and He knows everything. Sinabi dito na we will be confident. Pag yung action daw natin ay nasa katotohanan, yung action natin ay right with God, magiging confident tayo mag-stand before God. Okay, yun yung sinasabi dyan. So next, a lack of love is what causes your heart to condemn you. Yung reason bakit parang may time na parang yung parang guilty ka, hindi ka makalapit sa Panginoon. Ito yung mga times na hindi ka nagpapakita kasi ng pagmamahal towards sa ibang tao. Next, you have a condemning heart if you have malice or hatred in your heart, di ba? Yung parang tingin mo, hindi ka agad sasagutin ng Panginoon sa prayers mo, or hindi ka papakinggan, or parang feeling mo malayo ka sa Panginoon every time na may malice or hatred, may galit, or pagiging malisyoso yung puso mo, di ba? So, or hatred, galit sa mga tao, di ba? So next, if we are saved, then we cannot fail to love and have confidence. Kung tunay nga daw tayo umiibig, hindi tayo magpa-fail sa pag-ibig. Hindi tayo makakaranas ng mga failure kung tunay tayong nagmamahal, di ba? Or even sa prayers natin, nagkakaroon agad ng katugunan. But then parang every time na tingin mo ba sa loob ng bahay niyo, pagka hindi na dumadalo yung blessing dun, ibig sabihin, wala nang pagmamahal yung mga tao sa loob ng bahay na yun. Kaya ayun yung nagpapatigil ng pagpapala. Aminin man natin o hindi, itry natin alamin, di ba? Yung sitwasyon ng bawat isa sa loob ng tahanan at alamin natin kung ano yung pumipigil. So, pag-pray natin na ma-deal agad yun. So, in the Bible, the word conscience and the word heart are often used interchangeably. Kumbaga itong yung conscience daw sa yung heart ay pwede mo siyang ipag-trade or parang iisa lang siyang word. Okay? So pwede mo siya gamitin ng
baliktaran, palitan, ganun. Kasi iisa lang yung datingan niya. So, ano ba yung conscience? So, in 1 John 3:20, when he says, if our hearts condemn us not, he is saying, if our conscience does not condemn us. Kung daw yung puso natin hindi tayo kinokondemn, ibig sabihin daw, parang kung yung konsensya natin ay hindi tayo kinokondemn, di ba yung conscience, yung parang feeling natin nagsasabi sa atin ng tama at mali, di ba? Parang ayun yung nag-reason out ka sa umaga, ano ba dapat kong gawin sa gantong bagay, di ba? Maggalit ba ako? O hindi, manahimik na lang ako. Ganun. Ayun yung parang conscience nga. So yung heart din daw yun, yung nagdi-deal nun. So, next, love, when we have love in our hearts, then our conscience is going to be clear. Pag daw yung puso natin ay tunay na may pag-ibig, yung conscience daw natin ay malinis din, magiging maayos din, di ba? Magiging malinaw din yung pagdedesisyon mo, pag-iisip mo, ganun. So, parang dapat connected siya. Dapat, parehas siyang maayos. Next, our conscience is not an enemy, but a friend. Ang laki ng ulo niya, no? So, papansin niyo. Likod, ulo niya yan. Wala siyang hair. So nagets niyo? So, our conscience, sabi ko kay nagets mo tong picture. So, our conscience is not an enemy, but a friend. Yung conscience daw natin, kung malinis lang talaga yung puso natin, di ba? Ito yung tutulungan tayo, mag-deal talaga na maayos, di ba? Ito yung tumutulong sa atin kung ano yung dapat natin gawin bago tayo gumawa ng action. So next, it is something unique God put in us that He did not put in animals. Ito yung binigay lang ng Diyos itong conscience na to. Yung mga hayop daw, wala daw konsensya. Wala ba may mag-react? So animals cannot blush or laugh, di ba? So, nakita ba kayo ng blush or laugh na sa aso ba meron? Ewan ko. But then, so, our pusa lalo yata wala. Laging galit. So, our conscience is an ability to concentrate our actions and to make moral judgment. Ito yung tumutulong sa atin, makapag-isip maigi kung ano ba yung tama ba yung gagawin natin o hindi. So next, the Bible teaches that all of us should have a good conscience. So ito yung inaas ng Panginoon sa atin na bawat isa sa atin ay magkaroon ng malinis na konsensya, di ba? Na hindi tayo yung madumi yung term ba is budhi ba? Madumi yung puso. Ganun. So next, cling to your faith, di ba? In Christ and keep your conscience clear. For some people have deliberately violated their conscience. As a result, their faith has been shipwrecked. Diba? Dahil sa mga taong inaalaw nila na yung conscience nila ay madumihan, yung faith nila na shipwreck, diba? Nasisira. Ilan dito parang marami akong na-witness kasi in the past. Na parang atake nila sa isang tao. Eventually sila din, diba? Nagkaroon ng same mistake, diba, na hindi rin nila kinaya, tapos nag-shipwreck din sila, nawala din sila kagaya ng pinaalis nila. So, parang nakakalungkot kasi pangit na maging ganun yung routine natin, diba? So, ako din, same thing, I have to be careful sa ganung, kasi kung na-witness ko, parang pwede ko ba yun magawa? Lagi kong tinatanong sa Panginoon na, Lord, wag ko ito magawa kasi ayokong maging cause ng katitisuran ng kapatiran ko sa Panginoon. So, because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. Dahil sa dahil nga yung conscience mo, pag yung puso mo nadumihan yan, di ba? Naging evil yan towards sa kapatiran natin sa Panginoon, pwede ka rin mawala eventually. Pwede ka rin matulad sa taong sinisiraan mo. So, trying to maintain, kaya nga yun yung magiging reason para i-maintain natin yung clear conscience. So next, it has been stated that ito yung naging paksahan habang pinaaral ko to. It has been stated that a good conscience is an inner freedom of spirit and assurance that comes from knowing that you have a transparency toward everyone and that no one is able to accuse you of wrongs toward him that you've never made right. Diba? At yung ibig sabihin daw ng conscience, ito daw yung transparent ka sa mga tao. Malinis talaga. Yung kung ano yung kaya mong sabihin, kung ano yung kaya kong sabihin kay Ate Lynn. Gumanggit talaga. Kaya ano yung kaya ko sabihin kay Abby. Parang ayun talaga yung sasabihin ko sa kanya. Pag inis talaga ako sa kanya, sabihin ko sa kanya, inis talaga ako sa kanya. Ganon. Parang ayun yung magandang friendship. Walang halong Sabi nga ni Ate Ruth dati, parang kayo magkapatid lang. Kasi nung nagbabangayan kami dati ni Abby, parang sobrang honest namin sa isa't isa. Kaya namin magsakitan ng words nang hindi kami na-offend. Tapos gagantihan ko siya, gagantihan niya. At least honest kami. So, parang yun yung clear conscience na si Abby, hindi niya pwede sabihin na, sinabi ni ganto ka daw, diba? Kasi sasabihin ko agad sa kanya yun. Kung may nararamdaman akong sa kanya na hindi okay, magiging transparent ako na ganto, yun ang i-feel ko sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng transparency. Na kahit wala kang, parang yung secret niya,
kasabihin niya agad sa'yo, di ba? Hindi mo pa malalaman sa ibang tao para, ang tawag doon, ayun yung parang nagiging wrong. Parang every time na sinabi mo daw ganito ako, ganyan-ganyan. Ayun daw yung madumi yung konsensya. Yung hindi niya kaya maging honest sa kaharap niya kung ano siya. Ano yung tunay niya nararamdaman sa taong yun. Nagiging madumi yung konsensya niya or yung puso niya every time na hindi niya, parang yung term is plastic, or hindi parang hindi honest. Every time na kaya mong sabihin lang sa ibang tao yung nararamdaman mo sa kausap mo. So ayun yung di kaya mag-stand before men and God, diba? Dahil kahiyahiya yung action niya, na kaya niya lang sabihin pero duwag siya sa harap niya, na pinakakinaayawan niya talaga. So that is hypocrisy at its finest. So there is absolutely no way that we can have a good conscience without love. Imposible daw na magkaroon tayo ng pag-ibig, 'di ba? Imposible daw magkaroon tayo ng malinis na puso, 'di ba? Nang wala naman tayong pag-ibig. Sobrang imposible na malinis yung puso natin, tapos sasabihin natin malinis yung puso natin, wala tayong kinagagalitan, pero 'di ba, punong-puno ng hatred naman yung pananalita natin, 'di ba? Punong-puno ng paninira towards sa mga kapatiran natin sa Panginoon. So that's not a good conscience, di ba? Ayun na good conscience without love. Talaga, kung tatawagin, yung mga tao na, yun. So, naintindihan niyo ba? Na pag wala kang pag-ibig, di ba? Madumi rin yung puso mo. So, when you love, you'll make it right. Kasi pag daw tunay kang nagmamahal, papanalangin mo kay Lord, nalinisin niya yung puso mo, di ba? Ayusin to, you'll make it right. And when you make it right, then you have that transparency, di ba? Kaya mo maging honest. Kaya ba, di ba, parang kaya mong sabihin right in front of that person kung ano yung tunay na nararamdaman mo sa kanya. So, next, if you've given your heart to Jesus but don't have assurance and are doubting your salvation, then check and see if there is some bitterness in your heart or some sin in your life. Di ba, pag parang bukang bibig mo na lang yung galit mo sa ibang tao, but at the end, sasabihin mo, wala kang galit sa taong to, di ba? Pinatawad mo na siya. But then the next day, bitter ka pa rin, di ba? Dahil mo pa rin sinasabi towards sa taong to, na parang hindi ka titigil hanggat hindi nawawala yung taong to. Tapos sasabihin mo na hindi ka galit, that is very parang contradict yun sa tunay mong nararamdaman. And sabi nga, naisip ko nga parang recent, parang sabi ko, Lord, pagka ba nag-rapture, gaano kami? Pag dumating ka, di ba? Pagka, even yung life, di ba, hindi naman natin mapapredict hanggang kailan tayo mag-exist sa mundong to. So parang isipin natin, di ba, parang Lord, pagka ba dumating ka, gaano kami ka-ready? Di ba? Matagpuan mo ba talaga kami 100% na ma-rapture kung puno kami ng galit sa isa't isa, punong-puno kami ng silipan sa isa't isa. So parang, ewan ko, ba't may ganong, sobrang busy kasi parang may times kasi sobrang daming gagawin. Nalilimutan ko talaga magkaroon ng oras para maghalit pa ng, parang alam mo yun, may times din na pagka wala akong ginagawa, feeling ko ayun yung opportunity para maging idol ako or bulungan ako ng kaaway na magalit kay ganito. So I tend na maging busy na lang for the kingdom of God and for him, 'di ba? Sa king mismo. So pag-pray natin, 'di ba? Pag nag-rapture kaya talaga, ilan dito yung tingin natin, gaano kaka-blinded? Parang blinded na ba tayo na feeling natin ma-rapture tayo pagka may onting galit lang tayo sa puso natin? So I always ask, then even sa mga I tend na lumayo sa mga taong gusto lang din ako i-harm kasi parang baka mag-cause yun ng unforgiveness din sa akin, 'di ba? So minsan kailangan ng separation, 'di ba? So if one of these days, 'di ba, parang may ganun, 'di ba? Magkaroon ng mga separation, it's because for our healing, di ba? Kailangan natin magkaroon ng healing sa bawat isa kung hindi na talaga mapapabetter yung situation, di ba? So, it is an acid that will destroy your assurance. Yung hatred nga daw, itong bitterness, ito yung acid or na pwedeng sumira, di ba, sa masama nga, di ba, maging acidic. Diba? So, it will destroy your assurance, di ba? Ito yung nakakasira. Pag every time na wala tayong pag-ibig, diba? Pag hindi tayo sure kung yung bitterness nga yung nakasira talaga ng sarili natin, diba? So, aminin natin sa hindi, diba? Maraming napunta sa kulungan dahil pumatay sila, diba? And ginawa nila yun dahil bitter sila. So, nakakalungkot yung gano'n. So, we will never have a good conscience until we learn to love. Tandaan natin yun. Na hindi tayo magkakaroon ng malinis na konsensya hanggat hindi na natututunan na magmahal ng tao. So when we truly love and have made things right, then we will enjoy that sweet assurance. Kung tunay tayong umiibig, mag-enjoy natin to. Yung assurance na talagang okay tayo sa Panginoon and okay din tayo sa ibang tao. So next, great confidence. Part 2. Great confidence, our action will show that we belong to the truth. So we will be confident
So we will be confident kung okay yung action natin, kung clear yung conscience natin, magiging confident tayo to stand before God. Di ba? Hindi tayo mahiya lumapit sa Panginoon kasi alam natin na at peace tayo sa Panginoon. And parang even if we feel guilty, God is greater than our feelings and He knows everything. Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. So una is, yan na. Ano yung una, di ba? Conscience. So una is conscience, pangalawa ay great confidence. So next, a good conscience falls into a great confidence. Yun nga, so kung gusto mo nga, kung malinis nga daw yung budhi mo, yung puso mo, malinis yan, di ba? Yung pag-iisip mo, malinis yan, walang malis dyan, or walang pag-iisip ng kung anong-ano sa ibang tao, di ba? Nagkakaroon yun ng great confidence to stand before God, di ba? At nagiging ka na, kumbaga, connected siya, yung malinis na puso, nagiging confident ka rin at the same time, di ba? Dito, yung sabi ko nga dati, di ba? Pagka may siniraan kang tao, tapos bila mo nakaharap, tapos naging mabait siya sa'yo, nakakahiya, di ba? Parang, bait sa akin, siniraan ko to, tapos ang bait sa akin, nakakahiya. So, doon na-stop din dati, kasi nung, syempre, hindi naman ako agad nag-mature, di ba, sa ganitong bagay, sa pag-ibig, sa mga tao. May time din dati na parang naiinis ako sa isang tao, tapos sabi ko, ayoko talaga dito, ganyan-ganyan siya. Tapos, biglang nakaharap ko siya, bilang gumawa siya ng mabuti sa akin. Sabi ko, parang kakahiya. Mas parang gusto ko siyang gawin ulit na mabuti kasi yung hiya talaga ako sa ginawa ko sa kanya. So, ayun. But then, kung mabait tayo, di ba, kaya natin taas na, di ba, tumingin sa mga tao nang walang hiya. Di ba? Nang hindi tayo nahihiya, di ba, na parang, uy, okay ako sa mga taong to, okay ako dito, di ba? Ayun. So, next, when your heart doesn't condemn you, then you have confidence toward God. Pag daw yung puso mo ay hindi ka kinokondemn na, di ba? Yung isabihin, may confidence ka humarap sa Panginoon, di ba? Every time na madami yung puso natin, di ba? Nahiya tayo lumapit sa Panginoon. And feeling ba natin yung kasalanan is about sa relasyon lang, di ba? Ang kasalanan ba ay yung pakikipagrelasyon lang na maagang edad, hindi, or too much paglalaro, di ba? Maraming forms ng kasalanan. But then, isang kasalanan din ay yung pagkakaroon ng bitterness or hatred towards our fellow believers. So then, isa yan sa kailangan natin ipadil sa Panginoon para magkaroon din tayo ng malinis na konsensya at makalapit tayo boldly at magkaroon ng answer yung mga prayers natin, di ba? Dahil yung bitterness nga, ever since sinasabi na natin to, na yung bitterness or hatred, di ba, ang pumipigil sa blessing ng Panginoon. So next, this is boldness in the faith of our Lord Jesus Christ. Yun, mas makakapag-focus ka sa ministry if okay ka, if at peace ka sa Panginoon. Next, this confident heart that comes from a clean conscience is what helps us to pray and get our prayers answered. Ito yung tumutulong sa atin na yung clean heart nga, clean conscience, diba? Yung tumutulong sa atin magkaroon ng kasagutan sa mga panalangin natin. So, we get our prayers answered by having a good conscience. Ayun yung summary nun. So, a good conscience gives us a great confidence and we can then go to God and ask in His name and get our prayers answered. So, answered prayer is not for rebels. Yan, just to make it clear, yung mga yung kasagutan ng panalangin ay hindi sa mga rebelde, di ba? Kung ever since may pinagpa-pray ka na, grabe, pag sabi rebelde, block na. Porque lang. So, yan. So, black sheep. So, di ba? Pagka yung mga rebelde, kasi di ba sinabing rebelde, parang pwede rin naman siyang, dito, parang sheep din, sumusunod sa Panginoon, pero against lang. Di ba, alam mo yun, kumakalaban lang. Kumbaga, parang tinanggap niya si Jesus, but then kinakalaban niya yung mga parang ganun, kinakalaban niya yung word of God. So, answered prayer is not for rebels. Next, answered prayer is not for those whose hearts are filled with hate. Yung kasagutan ng prayers, kasagutan ng mga panalangin ay hindi para sa mga rebelde or may mga taong punong-puno ng hate. Tulad ng image niya, di ba? Parang wala siyang pake, di ba? Indifferent siya kung may mapapahamak na okay lang sa kanya, di ba? May mawala, basta maligtas niya lang yung sarili niya. So, ayun yung form ng parang may hatred ka rin sa puso mo. Pag okay lang sa inyong may mahasaktan na iba, pag okay lang sa inyong may ma-harm, pag okay lang sa inyong parang may mawala sa Panginoon, ayun yung way, di ba? Para pakita natin na indifferent tayo or wala tayong pake sa nararamdaman ng iba. So, kaya wag na tayo magtaka kung hindi tayo sinasagot ng Panginoon sa mga prayers natin every time we do that. So, sabi nga, in the same way, di ba, you husbands, you, mga husband,
A, so, must give honor to your wife. Sabi ko kay A, basahin mo to. Tapos sabi niya, balik ka sa, 1 Peter 3:6, sabi, wife, submit to your husband. Sabi, kasi must treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, di ba? But she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered, di ba? So, sabi nga dyan, magtratuhan ng maayos, di ba? Ang husband and wife, di ba? Para maging maayos, sabi nga, your prayers will not be hindered. Para hindi daw mapigilan yung pagdaloy ng pagpapala sa tahanan. So when a husband and wife are arguing or have an unresolved anger, they are unable to pray, di ba? Ilan dito yung aminada na pag nag-aaway yung mag-asawa, di ba? Mga mag-asawa. Pag nag-aaway po kayo, di ba, ay parang walang pagpapala sa loob ng tahanan hanggat hindi kayo nag-aayos, di ba? So dahil nga kami ni A, gusto namin ng blessing. Nagsasorry siya agad sa akin. Nagsasorry siya sa akin. Tapos pag sabi niya mag-sorry din daw ako sa kanya, sabi ko, S-O-R-R-Y. Tapos, bahala ka na dun. So then, ayun, parang dinidil agad para magkaroon agad ng blessing sa loob ng tahanan. But then every time, sabi nga sa kanya ni A nung isang gabi, parang, ewan ko na, nag-impact lang sa kanya yung parang, sabi niya, yung kaayusan kasi sa loob ng tahanan, every time na, parang, LCM ba to? Parang every time na, yung kaayusan nga sa loob ng isang bahay, di ba? Magkakaroon lang ng kaayusan pag may isang nagpapakababa ng pride. But then every time na dalawa ay parehas ma-pride at walang magpapakumbaba, walang mangyayari. Okay. So, ayun yung nag-impact sa kanya ng oras na yun, na kung gusto natin na na magkaroon ng kaayusan, kailangan ni magpakumbaba. So, ganun talaga. So next, when spouses have sought forgiveness and have forgiven each other, they then are able to pray together. Pagka daw nag-forgive sila sa isa't isa, pag inayos nila yung problema, saka diba, dadali yung blessing at makakapag-pray din sila sa Panginoon. So we cannot pray with a condemning heart. Dito tayo makakapag-pray. Kung meron tayong kinamumuhian na tao, kung meron tayo laging gustong ibuli, diba, o paiyakin, or saktan na kalooban, diba? So we should always, diba, parang Lord, i-release mo kami sa ganyan. So if we don't have a good conscience, then we cannot have a great confidence. Kung di malinis yung conscience natin, hindi rin tayo magkakaroon ng great confidence. Next, and if we don't have a great confidence, then we can get our prayers answered. Hindi masagot yung prayers natin. Diba? So hayaan ba natin na dahil lang sa unforgiveness or dahil hindi natin mapatawad yung isang tao, nagkokosto. Bakit hindi nasasagot yung mga prayers natin? Yung haba ng prayer list natin ay hindi na nasasagot dahil sa isang tao lang na hindi natin mapatawad. So nakakalungkot na maging, ayun yung dahilan, diba? So next, love gives a good conscience, diba? So yung pag-ibig daw yung nagbibigay. So kung mahal natin yung kakapatiran natin sa Panginoon, diba? Nagiging malinis din yung konsensya natin. Sabi nga, when love gives a good conscience, then love gets a great confidence, diba? Mas nakakapaglingkod ka maayos sa Panginoon, mas nagagawa mo yung kailangan mong gawin dahil malinis yung konsensya mo, diba? At nagiging confident ka, mangaral pa ng mangaral ng salita ng Diyos. So next, last part 3, gracious communion. So, sabi, and this is His commandment. We must believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Those who obey God's commandments remain in fellowship with Him and He with them. And we know He lives in us because the Spirit He gave us lives in us. Sabi dito, sa verse na to, those who obey God's commandments remain in fellowship with Him. Yung mga sumusunod daw sa Panginoon, sa commands ng Panginoon, ayun daw yung nag-remain sa fellowship sa Kanya. Yung sweet communion sa Panginoon. So next, when we are saved, we are in Jesus, and Jesus is in us. Okay? So when we are saved, diba? We are in Jesus and Jesus is in us. Sa mga taong tunay ngang ligtas, diba? Nasa atin si Kristo at si Kristo ay Jesus is in us. Si Kristo ay nasa atin. Okay, so next, the Holy Spirit whispers to us that we belong to God. Ayun daw yun, pagka malinis yung konsensya mo, diba? At nagkakaroon ka ng, pag may confidence ka, diba? Mag-stand before God, ayun nga, ito yung last part, nagkakaroon ka ng sweet communion, diba? Nagkakaroon ka ng maayos na relasyon sa Panginoon. So, the Lord is real to us. Next, pag ganyan, and the ministry of the Holy Spirit is to take the things of Jesus and show them to us. And
sabi nga, and to make this, diba, short, diba? Next, when we live by love, ito yung summary ng tatlong topic. When we live by God, when we live by love, then we're going to have a good conscience. Pag namuhay daw tayo may pag-ibig, magkakaroon tayong good conscience. Pag daw nagkaroon tayo ng good conscience, magkakaroon daw tayo ng great confidence. At pag nagkaroon tayo ng great confidence, magkakaroon tayo ng gracious communion. Magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon. Okay? So, magkakaroon tayo ng sweet na parang feeling mo talaga, kalapit mo yung Panginoon. Because, alam mo sa sarili mo, pinatawad mo na lahat ng tao nagkasala sa'yo. At hindi lang sa pinatawad mo, talagang kinalimutan mo. Even yung past hurts, past mistakes, and even ano pa man. So the reason that some Christians doubt their salvation is because they don't have the witness of the Holy Spirit. Or parang nalulungkot din ako na may mga taong hindi sila nagdududa sa kung ligtas ba sila. Hindi sila nagdududa kung okay ba sila sa Panginoon. Parang, yung term is Pharisee. Di ba? Parang Parisayo, nakala nila, righteous sila in the eyes of God, di ba? Right sila sa mata ng Panginoon. But then, they are parang sobrang blind na parang hindi nila makita na hindi sila talaga okay sa Panginoon because of their bitterness, di ba? Because of hatred towards their hearts, sa mga puso nila. So, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Sabi, a person, yung spirit nga ng Panginoon, yung Spirit ng Panginoon ay nasa atin. Sabi, a person can be saved and have the Holy Spirit, but they have no assurance because they fail to love, and the Holy Spirit is grieved. Diba? Parang, may mga tao nga daw naligtas, diba? Meron din silang Holy Spirit, diba? Nakapag-speak in tongues sila, nakapangaral na magagaling, or nakapangaral na maganda, diba? O malalalim. But they have no assurance. Pero hindi sila sure kung ligtas pa talaga sila. At na-feel na lang hindi sila sure kung ligtas sila dahil nag-feel sila mahalin yung mga tao sa paligid nila, diba? Ang gusto lang nila mahalin ay yung Diyos. Diba? Pwede ba yun? Na yung Diyos lang mamahalin natin, pero yung mga tao ayaw natin. So, and the Holy Spirit is grieved every time na nag-fail tayo, mahalin yung mga kapatiran natin. Sabi, the ministry of the Holy Spirit is to give us joy. Yung ministry din ni Holy Spirit ay bigyan tayo ng joy, peace, understanding, wisdom, power, and grace. Kaya nasa atin. And to make Jesus Christ real to us. Not nearly union, but communion. This is koinonia, the word for fellowship that we found throughout the So, yung fellowship na to ay kaya ibigay ng Panginoon. Ito yung desire niya, na magkaroon tayo sa Panginoon. So, next, don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Sabi nga, wag ka matulog, diba, ng galit, diba? So, don't sin by letting anger control you. Diba? Huwag natin hayaan niya yung galit, diba? Or yung kasalanan mag-manifest sa atin dahil dito. So, next, the only way to be angry and sin not is to be angry at sin. Dapat nga daw, ang kinamumuhian lang natin ay yung kasalanan. And never go to bed angry. At kung may mga kasalanan man na parang hindi natin ma-deal, diba? Parang kasalanan man na parang beyond nasa control natin para matigil, 'di ba? It's not up to us, 'di ba? Para matigil 'yon. So never go to bed angry. Huwag daw tayo matutulog ng galit. So, meron ba dito natutulog ng galit? Meron ba? 'Di ba? Naalala ko nga sa book ni hindi pa daw na makatulog. So, meron nga dito, binabasa ko dun sa book ni parang book ni Perry Stone. Sabi niya parang every time nga daw may unforgiveness tayo, meron daw goat sa paanan natin. Pero yung goat na yun nire-represent ng demonyo na sa paanan natin na nag-back and forth at natutuwa ka sa kasama tayo dahil sa unforgiveness. Kasi next sabi dito, when we have unresolved anger, we have opened the door to the devil. So bakit doon napapalapit sa atin yung demonyo, di ba? Bakit nagiging malapit yung kaaway sa atin every time na we open the door, di ba? Sa part ng unresolved anger. Pag may tao kang hindi mapatawad, may tao kang pag nakikita mo, bitter ka dito, gusto mo manang mawala, ayaw mo na sa kanya, ayun yung nagiging door to the devil. Di ba? Parang minsan, baka isipin nyo mamaya, ay si Ate Tin. Then si Tin, nagpaparinig lang yan, di ba? Pero ito yung reality. Hindi ako nag-speak sa ibang tao lang. Nag-speak ako sa sarili ko din, di ba? Every time na parang may anger ako, gusto ko ma-deal. Si Lord, like kung hiniling sa Panginoon, ilang beses ko naman inaas na alisin niya sa akin yung gantong bagay. So, dahil alam ko ngayong reality, na ito yung pwedeng pumigil ng pagpapala. So, we have opened the door to the devil every time we unresolved anger tayo sa puso natin. This is especially damaging in the home, di ba? Ito yung, dating nga parang, ayoko sabihin kasi, nung anything sa Maglaya family. But then may isang pangyayari dati na parang nag-away-away kami, ganyan. Galit talaga ako.
Tapos bilang nakita ko, sa hagdanan namin, may babae na nakalutang, tapos yung mata niya nagtitirik sa galit. Nagtatama ako. Naglilisik sa galit. Tapos talagang galit na galit yung mukha niya. Tapos nakaganto pa yung tingiti si. Ayaw niya nagkakamali yan sa akin. Parang tiyatawanan yung mga term ko. Tapos parang galit na galit yung itsura niya. Tapos sabi ko, bilang talagang nagising ako isang madaling oras like, in Jesus' name. Kasi parang ayun pala, may mga entrance pala ng kaaway yung mga ganun na. So, talagang pinag-pray ko, mawala yung galit ko, umukay ako. Kasi ayoko yung mga ganung nakakita kong vision ng mga parang demonic spirit na talagang nananahan sa bahay every time na may unresolved anger within sa mga siblings or sa magulang or sa mga magkakapatid sa Panginoon. So, this is especially damaging in the home, di ba? Nakakasira talaga to. So, when husbands and wives have an unresolved anger, they invite the devil to wreck their home and marriage, di ba? Kaya nga, wag natin patagalin na sa mga pamilya natin, yung away at gulo. Dahil ito yung, dito tuwang-tuwa yung kaaway, di ba? Na parang dito, ito yung gustong-gusto na kaaway, yung magkaaway-away, o magkasira-sira tayo, di ba? Dahil ito yung, alam naman natin, di ba? The more tayo nagiging okay, the more tayo naging at peace sa isa't isa, the more nagagalit yung kaaway, at the more, gusto niya itong sirain, dahil tayo yung pwede maging liwanag sa mundo. At marami pang makapunta sa langit through us. So, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. So, malay na ako. Okay, so, parang, wag daw natin, dito, i-grieve yung Holy Spirit. Sa paanong pamamaraan daw natin nag-grieve si Holy Spirit? Sabi, when we give a place to the devil, we grieve the Holy Spirit because He is resident in our heart and life. When mauuwa ko. Paano? Nagdadry yung lip. Painom po. So, when we give, ayun, meron na pala. Alam niya yung dami ng inom ko. Okay na ba? So, okay. Okay na ako. So, when we give a place to the devil, sabi, pag daw, nagbibigay tayo ng place sa kaaway, sa buhay natin, di ba? Nag-grieve doon natin yung si Holy Spirit, di ba? Dahil naninirahan siya sa atin at kung inaalaw natin yung kaaway manirahan, mag-reside, mag-reside din sa atin, ganun. Nagiging question bakit hindi nagiging matindi yung daloy o breakthrough sa buhay mo. So if we have anger in our hearts and love is not in there, that doesn't mean that the Holy Spirit forsakes us. Hindi naman porque parang walang pag-ibig o pagmamahal sa puso natin, 'di ba? Ay hindi parang ayaw na sa atin ng Diyos, 'di ba? Hindi ibig sabihin na kinamumuhian na rin tayo ng Diyos pag wala tayong pag-ibig. He cannot and will not forsake us because we are sealed by the Holy Spirit unto the day of redemption. Hindi niya tayo pwedeng kamuhian dahil tinawag niya na tayo, di ba? Or lingkod niya tayo. But then what grieves the Holy Spirit? Ano yung nakakasugat or nakakapanakit sa puso ni Lord, di ba? Ni Jesus. So get rid next of all, ito daw yung mga nakakasugat sa puso ni Lord, di ba? Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Sabi first, ito yun, to make it, parang maintindihan natin ito isa-isa. Mabilis lang. Bitterness yung first. Ito yung nakakasugat, ito yung nakaka-grieve ng puso ni Holy Spirit. Every time we have bitterness in our hearts. So love hurts. Bitterness is an unresolved hurt. Yun. Yung bitterness daw yung unresolved hurt. Ito yung mga pains in the past na hindi mo pa ma-deal or hindi mo pa tulad na parang hindi pa natin malimutan yung mga nagawang atraso sa atin, yung mga bagay na nakasakit, mga tao nakasakit sa atin, hindi pa rin natin pinapatawad yun. So it may be real or imaginary, but we perceive that someone has done us wrong, di ba? Hindi iniisip man natin to, di ba? Or tingin natin, ginagawa pa rin niya tayong, sinasaktan pa rin tayo ng mga tao nakasakit sa atin in the past, di ba? Pero parang we perceive that someone has done us wrong. Tingin natin, maling-mali na siya. Hindi na siya magbabago, wala na siyang pag-asa dahil mali na siya, di ba? So next is wrath. Bitterness turns into wrath. Pag daw may bitterness tayo sa puso, nagtuturn daw to into wrath.
Na parang to the point na, pag sinabing rat, matinding galit, okay? Pag yung bitterness pala na parang bawa, yung may taong nakausap ka, tapos na-offend ka pala sa sinabi niya, kinimkim mo lang yung offense na yun. Tapos eventually, hindi ka aware, bitter ka na pala sa kanya. Ayun yung level na yun. Hindi mo pinapakita na bitter ka, pinaplastic mo pa siya, nakipagtawanan ka pa sa kanya, pero bitter ka na sa kanya. But then yung bitterness na yun can turn into wrath, eventually, pag nakagawa pa siya ng another offense sa'yo. Okay, nagtaturn yun sa matinding galit na to the point na kaya mo na mag-explode pag nakausap mo pa to uli. So next, the word wrath has the idea of heat or something burning, a slow burn, di ba? Parang yan, hindi man natin nakita, but then spiritually, ganyan na itsura ng mga taong may wrath, may galit sa puso, di ba? May parang apoy na parang, eto na, sobrang init na ng ulo nila, diba yung term? So, next is anger. So, pag daw may bitterness ka sa puso, diba, mula sa mababaw na word na may bitterness ka na, nagkaroon na ng wrath, at ito yung anger. Akala mo parang, diba, parang akala mo yung wrath sa anger, iisa lang siya, diba? But then yung isa, ayaw. So, nag-joke ako kay A. So, namaya, So next is anger. What is the difference between wrath and anger? Ano daw difference ng wrath sa anger? Yung, di ba yung, wrath, hayop siya. Joke lang. Tapos yung anger, emotion. Joke lang. Na para, ang difference daw. Nag-joke ako dun. So, ang corny, di ba? Pero kasi masyado tayong, mainit na yung situation. So, what is the difference between wrath and anger? Kala ko iisa lang din to, but then, dito ko napatunayang hindi pala. Sabi yung wrath is a slow burn. Yung wrath daw, di ba, a slow burn, yung parang daan-daan lang tumutupok, di ba? But then yung anger daw is when that slow burn ignites and bursts into flames. Nakakita yung bitterness, wala pa yung apoy. Yung wrath, may apoy na. Pero yung anger daw, sumabog ka na. Talagang nilabas mo na yung galit mo, ganun daw yun. So, may stage pala yun, di ba? May stage pala yung mga, may mga nakarelate. So, anger is slow, di ba? Ito na yung pag-anger, parang wala na, nagliliyab na, talagang galit na galit ka na, di ba? So, sabog na. May na. So when someone says that they lost their temper, pag sinabi, hindi, nandilim na paningin ko, di ba? What they are really saying is that it wasn't their fault, di ba? Hindi nila kasalanan, ba't sila nagalit? But then ito yung tinanim nila sa puso nilang bitterness na nagmanifest na lumabas na sa kanila dahil hindi nila pinadil sa Panginoon from the very small pa lang na issue, di ba? So, but it is actually showing what is in their heart. Deny nila na naubos ng bigla na lang eh. Bigla na lang ako nagalit doon eh. Bigla ko na nasaktan eh. Bigla ko na lang nasuntok. So parang may mga ganun tayong mga sinasabi sa ibang tao. But it is actually showing kung gaano kadumi yung puso na meron tayo, di ba? Kung ano yung nilalaman ng puso natin, eventually nag-explode. Di ba? Parang sabi ko nga, isa din to sa minsan parang iniisip ko, kasi parang personality ko rin, kaya ko manahimik ng matagal. Kaya ko mag-observe ng matagal. But then, isang araw na lang, na parang kaya kong, sa alaga lang yun. Isang araw na kaya ko na lang mang-rebuke bigla, tapos sasabihin ko lahat na napansin ko. But then, parang isip ko, Lord, tama ba yun? But then, parang we should ask sa mga ganung biglaan din na, attitude. So next, clamor. Next is clamor. Anger turns into clamor. Yung parang, pag sabing clamor anger turns into clamor. Yung parang medyo palasalita. Clamor is speaking loudly. Next. Yeah. Speaking loudly. Panay salita na ng salita, parinig na ng parinig. Ang ingay na. Yung term, di ba? Pag bitter isang tao, ang ingay sa social media, panay negative yung sinasabi. So, yan, clamor, maingay, nagpaparinig, panay dada, di ba? Basta ganon. Ayun yung, kaya naging maingay isang tao dahil bitter siya, di ba? So, next is evil speaking. From clamor turns into evil speaking, di ba? Na panay gossip na, panay chismisan na yung pinag-uusapan, nag-gather, may pagkain sa gitna, di ba? Tapos, si ganito naman topic natin, ganyan. Napansin ko si ganito, di ba? Kanina parang siya, parang nga ganun. So, nagtaturn na sa ganun, yung dahil nga bitter na, nagmula sa maliit, di ba? Hanggang sa actions na nagmamanifest na yung ugali, na parang galit na talaga siya. So, you begin to say things that you would never have said otherwise. Ba't pa panay babae ginamit ko? Na image. So, minsan din may mga lalaki din talaga. Na mga lalaki din, meron din, di ba?
Hindi ko sure kung lalaki siya. Kasi parang, ewan ko. But then, you begin to say things that you would never have said otherwise. May mga ganun pala na sabi ko nga, abang nag-ano ako, kaya pala yung mga preacher, wala silang friend. Kasi panay patama sa pulpito. Kaya, ewan ko, hindi naman ako, nangiram lang ako. Tsaka lang. So you begin to say things that you would never have said otherwise. Parang may mga dahil nga bitter ka na, bilang hindi mo alam, pati yung words mo, gano'n na rin, bitter na rin. Mga panigalit na rin yung lumalabas. Trip mo na bulihin naman this time si ganito, mamaya si ganito. Pag wala na si ganito, ito naman, titirahin natin. So nakakalungkot yung gano'n. Next is malice. Yun, dahil nga from that, malice, di ba? Malicioso, maliciosa. So, malice is when evil speaking turns into a desire to hurt someone. Hindi ang malice lang pala, hindi yung ang sama mo mag-isip sa isang tao, kundi yung desire mo na i-harm, saktan yung isang tao. Sabi nga, di ba? Some people will hurt you and then they will act like you hurt them. Bilang naging pa-victim mode. So, parang nakakalungkot na yung may mga ganito na parang yung pagiging malisyosa natin, after natin mag-isip ng masama sa ibang tao, nagde-desire na tayo na i-harm, saktan na yung mga taong pinag-uusapan natin. Parang, alam mo yung parang minsan, di ba, ang sama na nga gawin na tawag dun? Ang sama na nga isipin na pinagkaisahan nyo na, di ba, yung isang tao. Tapos, i-desire nyo pang i-harm. Parang feeling nyo, naisip nyo ba yung minsan yun? Parang hindi enough na pinag-usapan lang natin siya. Parang maganda may gawin tayong sa kanyang leksyon. Naisip nyo yun? Parang dapat i-harm natin tong taong to. Dapat gawa natin siya ng masama. Or dapat, alam mo yun, parang sobrang galit natin sa taong to, hindi tayo makukontento hanggat hindi natin siya nakikita ang nagdudusa. Or nakikita na parang pagtatawanan natin siya. Sabi nga to, do malice means to actually harm someone, di ba? Yung parang, ilan dito, parang, for example, sa mga bagong ilan dito yung bago ka pumasok sa loob ng simbahan, kala mo, wow, all is well, di ba? Ang saya dito. But then habang tumatagal ka, nakakakita mo na hindi pa rin tayo talaga perfect, di ba? Meron pa rin tayong flaws. Nakita natin may mga pagkakamali pa rin tayo, di ba? And akala natin sa panlabas, ang saya, sa mga posts sa SDLMI, kala mo ang saya-saya ng Sandalite, di ba? Pero ano yung reality na hinaharap natin sa loob ng simbahan na kailangan natin i-deal for us to grow, di ba? Kung gusto natin makapag-win pa ng maraming kaluluwa, di ba, dapat sa ganito kaunti pa lang, ayusin na natin yung mga kailangan natin i-deal sa isa't isa. Na parang hindi lang tayo puro pa-show. Dapat on the inside din, malinis yung puso natin, di ba? Maayos talaga tayo sa mata ng Panginoon, di ba? Na hindi pag nakita yung shadow natin o yung puso natin, makikita na may gusto tayong i-harm, gusto tayong saktan, may gusto tayong mawala, o may gusto tayong parusahan dito, di ba? So it's not like that. Hindi dapat ganun. So, ang tunay ng pag-ibig. So, it may be financial, emotional, or physical harm. May mga ganung harm na gusto kang gawin na parang hindi enough. Parang gusto mo talaga maghirap siya. Gusto mo, yung mental health niya, parang magdusa talaga, parang magkaroon ng emotional problem, gusto mo mag-iyak-iyak siya araw-araw, ganun yung gusto mong maranasan niya, na maghirap siya, lagi siyang umiyak, lagi siyang mamblema, or physical harm, even sakta na talaga ng physical, di ba? Or gumawa ka ng bagay na, it comes in many forms, ayun yung pwedeng magawa ng pang-harm ng malice. Okay, so it may be done in a range, di ba? Pwedeng, parang gawin mo ng snap lang, parang, basta yun, yung parang gawin mo ng galit na galit ka lang, di ba? At yun, pag-trip, parang power trip mo isang tao. So a person reaches this stage when they're not abiding in the Lord and are not spirit-filled. Yan. Pag instead na parang si Holy Spirit yung mag-take over sa'yo, ikaw yung take over kay Holy Spirit, di ba? Kinokontrol mo siya, or parang nilalak mo siya para hindi siya mag-flow sa buhay natin. So parang yun nga, parang pag ganyan yung situation, hindi tayo tunay na spirit-filled. Pag punong-puno na tayo ng galit sa puso natin, ang trip na lang natin pag-usapan, instead na yung word of God, ay yung mga tao, di ba? Ginagamit pa nga natin minsan yung word of God, di ba, pang hammer sa kapatiran natin sa Panginoon, para pukpukin o saktan yung mga kapatiran natin sa Panginoon. Ginagawa natin excuse na sinabi daw sa Bible, di ba, dapat hindi maging ganito. O bakit siya ganyan? Di ba, parang minsan parang nakakalungkot na we use the word of God to hurt our brothers and sisters, but hindi dapat maging ganun, di ba? So, yun, instead na i-control natin, maging controlled
maging controlled tayo by the Holy Spirit, tayo ang kumokontrol sa Panginoon, di ba? Na ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto kong gawin, hindi ako papayag sa gusto mo. So next, they let the sun go down upon their wrath. Ayaw kung ba't ayun nagamit kong image. Pero universal daw kasi na pananakit yan. Yan, so, inget, di ba? They let the sun go down upon their wrath. Sobrang galit. Gusto nila mang-harm. Wala. Ay, so sad. So next, don't sin by letting anger control you, di ba? Sabi nga, don't let the sun go down while you are still angry, di ba? Wag daw hayaan mo ba yung araw nang galit ka pa. Kasi parang ganyan situation, di ba? Parang on the inside, meron tayong kinukulong na tao na ayaw natin palayain hanggang ngayon, di ba? Na parang gusto natin na magdusa siya, maghirap siya, parang harapin niya yung lahat ng consequence, di ba, ng action na ginawa niya sa'yo, di ba, para maparusahan siya. So, ayun daw yung form, di ba, na hindi ka talaga tunay nagpatawad pag may hindi ka pinapalaya sa puso mo. So, next, they give place to the devil and grieve the Holy Spirit, di ba? Na inahayaan nila magkaroon ng puwang, yung kaaway sa puso nila, sa buhay nila, to the point na hindi sila aware. Instead na si Holy Spirit na nagkocontrol ng buhay nila, kinokontrol na sila ng demonyo dahil sa galit nila. So, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit, diba? Bakit nga may word na sorrow? Bakit daw huwag tayo mag-bring ng sorrow? Ibig sabihin, may times na pwede natin i-grieve talaga, bigyan ng sorrow si Holy Spirit sa mga pamumuhay natin, diba? Sa mga actions na ginagawa natin. Remember, diba? He has identified you as His own, guaranteeing that you will be safe on the day of redemption. So, the Holy Spirit is gentle. He is a dove and not a lion, diba? Dove siya, hindi siya leon na nang aatake basta-basta, di ba? He is a gentle spirit kung saan we can grieve the Holy Spirit. Sabi, pwede daw talaga natin mag-grieve, masaktan si Holy Spirit sa mga actions natin. Sabi, next, you can grieve an influence or a thing, di ba? Hindi daw natin pwede mag-grieve yung influence or yung bagay. Ito bang pulpito, sabihin ko, wag kang makipag-away, di ba? Hindi man ito sasagot, di ba, sa akin. Katakot pag sumagot to sa akin, di ba? But then, hindi nga natin mag-grieve to. Kahit sipain ko to, kahit sipain ko yung pader or sipain ko yan yung mga instrument, hindi yan lalaban sa akin, hindi yan mahasaktan. Hindi yan gaganti sa akin or hindi ako i-harm yan. Hindi yan mahasaktan sa action na ginawa ko. Hindi yan iiyak sa akin na, grabe ka, sinipa mo ko, di ba? Hindi yan magaganan sa akin. But then next, you can only grieve a person. Ang pwede mo lang daw i-grieve ay yung mga tao, di ba? And you can only grieve someone who loves you. Ang pwede nang mag-grieve sa sa ginagawa mo ay yung tao, di ba? At yung pinaka pwedeng mag-grieve lang sa'yo ay yung taong nagmamahal sa'yo. Di ba? Yung taong tunay na umiibig sa'yo. Wag sinabi, ano ba yung grieve, di ba? Grieve is a love word, di ba? Pag sinabing grieve, parang ito yung nasasaktan ka. Hindi ka pwedeng masaktan sa tao na hindi mo mahal, di ba? Pag kami nagawa yung taong mahal mo na masakit, nag-grieve ka, di ba? So, next, the neighbor's kids may vex you, di ba? Pwedeng mayamot ka sa anak ng iba, di ba? Nakakayamot naman, grabe naman pinagdaan ng batang yan, ang agang edad, nagkaroon na agad ng anak, ganun. Parang grabe, ganda sana ng future niya, ganyan. Pwede mag-grieve ka. Pero kung sarili mong anak, di ba, iiyakan mo? Pag parang feeling mo nasira yung buhay niya. Parang pag sarili mong anak, pag napariwala, or naging kumbaga naging parang, na-involve sa mga parang crimes, di ba? Parang, parang iiyakan mo talaga, masaktan ka, kasi sarili mo yung anak, di ba? But the Holy Spirit of God loves us. Even si Lord, di ba, mahal na mahal tayo ni Lord. And next, when we don't love, we grieve the Holy Spirit and He withdraws, di ba? And every time nga daw na we don't love, nag-grieve si Holy Spirit, di ba? Nasaktan siya. At ayun yung word, nasaktan si Lord sa every time na, minsan parang batang word, di ba? Kasi ginagamit ko to kay Yasha saka kay Shemi. Uy, huwag kayo mag-away, nasasad si Jesus pag nag-aaway kayo, ganyan. But then, ito yung word din na word para sa atin, na feeling natin mga mature na tayo, di ba? But then, ito yung salita na dapat natin mag-impact sa atin na nasasaktan si Lord every time na nagkakaroon tayo ng mga alitan sa loob ng simbahan, di ba? Kaya ayun yung number 1 na dapat natin ipa-deal sa Panginoon every time na may hatred tayo sa mga kapatiran natin. Kasi ito yung nagiging dahilan bakit hindi nag-flow si Holy Spirit na bakit kahit anong ganda, anong bili natin ng instrument, di ba? Anong improve natin dyan, di ba? Bakit ang lungkot pa rin? Bakit parang ang bigat pa rin? It is because may bitterness pa rin sa mga puso natin na kailangan ma-deal para si Lord ay mag-flow na.
dito sa lugar na to at mag-abound na yung blessing. Di ba? Ang saya ng mga recent, di ba? Parang may mga times na experience natin na ang saya ng Pasko, di ba? Ang daming gifts, ang daming bigayan. Tapos may mga times naman na Pasko na parang ang lungkot. Kasi ayun yung mga times na may mga awayan, may mga issue, ganito, ganyan. So ayun yung nagiging rason. Dahil sa atin din, bakit hindi nagpo-flow yung blessing ni Lord. So ipag-pray natin na ma-deal na to para ang saya-saya isipin, di ba? Na punong-puno tayo ng pagpapala dahil nagmamahalan tayo. Ba't na nakakalungkot? Kaya pawala ng pawala yung blessing sa atin. Gusto ba natin mawalan ng sponsor yung church? Dahil sa mga alitan natin, di ba? Ayaw natin. So we should pray na ma-deal na natin to para si Lord din ay ma-please sa atin, di ba? So then we don't have that communion with God that we ought. Instead na magkaroon tayong maayos na relasyon sa Panginoon, hindi natin siya napapansin, di ba? Hindi tayo nagkakaroon ng deep communication sa Kanya. Nagiging shallow lang lahat, mababaw lang lahat, dahil ayaw natin ipa-deal itong bagay na to. So the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Ayun, pag-pray natin na yung love ni Lord mag-shed talaga sa mga puso natin. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with. So we need the Holy Spirit, diba, para ma-fill tayo. We need parang mag-ask ng forgiveness kay Lord at i-ask din natin talaga at naisin natin, di ba? Naalala ko dati gusto ko matutong magmahal. Nagbasa ako ng mga books about how to deal with people, how to understand their emotions, how to lahat ng pwedeng makatulong sa akin para makisama ko sa ibang tao, para maging at peace ako sa mga tao. Binasa ko. Ganun ko din, Sir. And sana maging ganun din yung naisin natin. Na hindi lang how to go deeper sa relasyon sa Panginoon, kundi how din magkaroon na maayos na relasyon sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Make it balanced, diba? So, dito na magwawakas, the legacy of love, our final message, it does us no good to just determine to love because we were supposed to love. Hindi lang dapat tayo magmahal kasi required. Diba? Dapat naisin din natin talaga magmahal. Kasi pag napilitan ka, mahihirapan ka, eventually, babalik ka ulit sa nature mong unloving ka. So when we don't have what it takes, diba? Parang hindi natin kaya magkaroon ng tunay na pagmamahal. Kailangan talaga natin si Lord. So love is not the way to God. Love is not the way to God. Tama. Love is not the way to God. God is the way to love. Tandaan natin yun. Na si Lord pa rin yung way sa pag-ibig. Na parang iniisip natin, di ba? Parang medyo malalim. But then next, dear friends, let us continue. But anyone who does not love does not know God. Yung mga taong hindi umiibig ay hindi talaga tunay na kilala ang Diyos. Then next, the only way that we can love is to have the love of God in our hearts, di ba? The only way that we can love is to have the love of God in our hearts. Kung gusto talaga natin matutunan, di ba? Pusang bato. Di ba? Kung gusto natin mawala yung pusang bato sa ating mga buhay, mga puso, di ba? Mawala yung bato, yung katigasan, di ba? Dapat yung love ni Lord ay mag-shed abroad sa mga puso natin. That happens when we're born of God. Kung tunay tayong mga ligtas, mangyayari yan. So, the new birth is not a feeling. The new birth is a transaction where you go to the Lord in absence. Pabasa po? Help. So, the new birth is a transaction where you, humihingi daw talaga tayo ng, kung gusto natin magkaroon ng new birth, ito yung humingi talaga tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga pagkakasala natin at alam natin pagkukulang. Sabi, acknowledge Him, babasa po ulit. So, acknowledge natin na talagang si Lord to save, na naparito siya para iligtas tayo. And parang i-acknowledge natin yung ginawa ng next na lang muna. When we believe we're born of God, trust Him. And next, you will never love those around you until you give your heart to Jesus Christ. And kung may times nga daw po na na-feel natin na parang hindi tayo marunong magmahal, it's time na ibigay natin yung puso natin sa Panginoon para palitan niya ng kagaya ng puso niya, diba? For us to be like Christ. So every time nga na parang nahihirapan tayo na umibig sa ibang tao, ayun, mag-ask tayo ulit
kay Lord ng new heart, na kung isa-soften niya to at magiging madali sa atin umibig sa mga kapatiran natin sa Panginoon. So, ito na, dito na po ako magwawakas. Itong song, bago natin kantahin, itong Teach Me to Love, kinanta ko na to in the past. Sana makanta na namin na maayos this time. So, itong song na to ay kinanta ni Steve Green. Gusto ko lang bigyan kayo ng background story, bakit niya to na-compose. So, inalam ko, bakit nga ba? Sabi niya kasi, parang, so, sabi nga, si Steve Green, siya, parang, kung, hindi ko alam kung kilala niyo siya, but then, nung time nila mama, ayun yung mga kasabayan nila mama. So, matanda na to. So, mga parang, favorite ni mama to kasi dati. So, sinabi ni Steve Green dati, na noon daw, kilala kasi siya sa Amerika, na, sa mga, churches na malalaki. Kilala si Steve Green, na, parang, na great na Christian to. Kumbaga malalim, parang yung mga songs niya talagang ang ganda ng mga kanta niya. Sabi niya, nung one time daw, tinanong siya ng Panginoon, tinanong siya, bakit niya na-compose tong Teach Me to Love? Sinabi niya, kasi daw, all throughout ng pagiging Kristiyano niya, hindi daw talaga siya marunong magmahal ng kapatiran niya sa Panginoon. Hindi niya, parang ginagawa niya lang yung ginagawa niya lang yung mga ministry, ginagawa niya yung pagkakanta para maging greatest Christian on earth, diba? Maging pinakamagaling na Christian artist, magaling kumanta, pinakamalalim na Kristiyano. Gusto niya lang talaga, more on self siya, na gusto niya i-magnify lang yung sarili niya. But then, parang dumating sa time na parang sinabi sa kanya ng Panginoon na, parang Steve, hindi lang yung maging greatest Christian ka, kaya kita tinawag, kumanta, o umawit, o para mag-minister. Kundi ang gusto ko, ang desire ko ay mahalin mo yung mga taong miniministeran mo, na hindi kita tinawag para ipakilala lang yung sarili mo, kundi tinawag kita para ipakilala ako sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa kanila, na makilala nila ako na loving God. Dahil dati daw talaga, parang ang sungit niya lang, ang snub niya daw, dahil gusto niya lang maging sikat, maging kilala sa ganito. But then doon siya nirebuke ng Panginoon, at doon niya na-compose itong song na Teach Me to Love. So I pray na tayo din ay i-desire na maging panalangin natin to habang kinakanta. Lord, kahit parang may time na parang naiimposiblihan na rin ako. But ipag-pray natin, i-ask natin na, Lord, tulungan mo rin kami na matutong umibig talaga sa kapatiran namin sa Panginoon. So, pray.